Yan, magandang umaga, araw, tanghali, hapon o gabi sa inyo mga kataktika. At naalala nyo ba itong mga kahoy na ito na kinuha natin last time sa woodcraft. Ito yung mga retaso ng mga ginagawang furniture eh. So kung naalala nyo, dati pinakita ko to sa inyo, ginawa natin dito, nag-deselect tayo. Yung mga mahahaba pang kahoy, ayan, yung mga mahahaba yung pwede pang gamitin para sa cage ng mga alagang manok, sineparate natin. At yung isang sako, yun, talagang panggatong siya. And then yung sa dalawang sako, nakakuha tayo ng mga kahoy na po pwedeng gamitin sa cage ng ating mga alagang manok. So dito nga, nakagawa na tayo mga kataktika ng ah, pang-brooding dun sa mga sisiw natin. Lalagyan natin ng tabla yung sa gilid and then screen para hindi mapasok ng mga predator yung bahay ng mga sisiw natin. At etong excess, gagawa naman tayo ng simpleng bahay ng ating mga manok, yun sa mga stag naman at breeder, gamit ang mga retaso pa rin ng kahoy na nakuha natin sa furniture shop. O yan mga kataktika, so dalawang klase ng bahay na manok ginagawa natin. Isa yung may screen at ang isa naman yung para sa malaki naman na mga manok, yung sa pang breeder natin. O, tara mga kataktika at samahan nyo ako na gawin yun ng mga bahay ng manok para sa mga stag at breeder. Sana ay maibigan nyo etong content natin na mula sa retaso ng mga kahoy ay nakagawa tayo ng simpleng bahay ng mga manok. Yan mga kataktika, yan yung pinakita ko sa inyo ng mga kahoy dati na nakuha natin sa furniture shop. Yan sa tistisan. Yan, mga retaso-retaso talaga yan. Kaya iba-iba ang shape, iba-iba ang size. Talagang retaso na lang din. Good thing, malaking katipiran ito mga kataktika. O ito mga kataktika, yung sinasabi ko sa inyo ng mga retaso, yan, ganyan ginagawa natin. Pinagdudugtong-dugtong natin, parang puzzle, pinagkukonek-connect natin. So ito yung isang ano natin, side. Yan, kinonect natin yan, pinakuan. Makita nyo, yan, nagdugtong tayo dyan. And then magkakaiba yung size, lapad, laki. Oh, yan. So ito naman yung nagawa na natin. Papakita ko na sa inyo. Ito yung finished product naman natin mga kataktika. Ang challenge dito mga kataktika dito sa unang nagawa natin. Actually ang gagawin natin ito 4 na set na ganyan. So ang challenge dito, hindi na mahahaba yung mga kahoy. Nagdugtong-dugtong na tayo. Yan. Iba-iba rin yung taba niyan, laki, liit. So, very challenging. Pero ang maganda mga kataktika, nagawa natin ng paraan na makagawa tayo ng ito pang kulungan ng manok natin. So, ito na siya mga kataktika, pinakita ko sa inyo kanina. Ito, i-connect-connect na natin yan. Yan, lagyan na natin yung pako yan. So, mga kataktika, ang katuwa dito, hindi natin kinakailangan ng malalaki o pare-parehas na sukat ng kahoy. Kung hindi, ang ginawa natin yung nakuha natin na kahoy sa tistisan o retaso na ito ng mga kahoy, yun ang ginawa natin ng paraan mga kataktika para mapakinabangan natin at instead na panggatong na lamang, magkaroon ng panibagong mukha. Ito nga, gagawa tayo ng sabihin na natin stag cage or breeding cage gamit itong mga retaso ng kahoy. O yan mga kataktika, pagka nakakita tayo ng pwedeng gamitin na kahoy, nilalagay muna natin, sineset up muna natin, and then kapag nabuo na yung setup, saka natin lalagyan ng pako. Yan, para ma-permanent na siya mga kataktika. Ayan. Nakikita nyo naman talagang iba-iba yung shape at size niyan. Yung mga taktika, ito ano lang, kumbaga naipakita natin ito para magkaroon din tayo na idea na hindi naman talaga kailangan na
expensive o costly yung ating gagawin ng mga chicken coop. Kung ano yung available na resources sa ating paligid o sa ating lugar, yun ang gagamitin natin. Ito, pinakita ko lang sa inyo para magkaroon tayo na idea na kahit na mga retaso ng kahoy, papakinabangan pa natin. So sa una naman na ginawa natin, yung screen naman, may screen tapos mga retaso rin ng kahoy yung ginamit natin. Para sa mga sisiw naman natin yon. So ito naman, para naman dun sa ating mga stag. So lagyan natin ng bahay yung mga stag natin. Tsaka at the same time, pagka ready na sila, o pwede na rin nasamahan sila ng hen para maging breeding cage na rin. Connect lang yan mga kataktika. Alam nyo naman, ang ating panuntunan makagawa ng mga bagay na hindi natin kinakailangan gumastos ng malaki. Yung magawa natin yung ating objective, minimal cost, at the same time papakinabangan natin. So ito isang bagay na ito nakakatuwa din kasi kapag nakasanayan natin, makakagawa tayo ng mga bagay na makapagbigay kasiyahan sa atin na hindi ganun kalaki ang expenses. Although talagang pagsusumikapan, pagtsatsagaan, kasi imagine, putol-putol na yan. So, sinukat lang muna natin yung frame, nung nabuo yung laki ng frame, naghanap tayo ng mga kahoy na po pwede na magamit dito. Ito, lagyan natin ng takip dito para maging hold dito sa mga nilagay natin na kahoy. Pang pang suporta do sa cage nung ating mga stag at breeder. Ito kataktika, kumbaga ito yung wall nung wall. Ito yung magiging harang nung sa sa magiging chicken coop ng ating stag at breeder natin. So dual purpose yan. Once ready na yung mga stag, di lagyan na natin ng hen para yun na rin ang maging breeding cage nila. So ito, additional na suporta lang mga kataktika. Dahil medyo manipis yung ginamit natin na kahoy, so lagyan lang natin ng additional support. Yan. So dito mga kataktika, makikita natin. Ayan. So may dalawa na tayo. Dalawang harang na yan. And then ang gawin natin mga kataktika, itupi natin yung mga nag-excess na nail or pako para hindi naman masugatan yung ating mga alagang manok. Yan, lang natin. Itupi lang natin yan. 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 Nakagawa na ulit tayo ng isa pa. At makita nyo, ayan, kahit na hindi kahaya-ayang tignan dahil iba-iba ang size, shape, kapal at nipis ng kahoy, still okay pa rin. Ito na mga kataktika, yung finished product natin. So kita nyo, talagang ginawa lang natin na puzzle na ma-utilize natin yung mga retaso ng kahoy. Yan. Mga kataktika. Ano? Nagdugtong tayo. Kinonek-connect natin. Ayan. Lalabas 3 butas ito. So 3 stag o 3 tiers ang pwede nating ilagay dyan. Yan. Sunod naman natin gawin yung pinakapintuan nila. Ito naman yung para sa pintuan. So ang gagawin natin, medyo ipipit natin yung sa pintuan nila. Na rin natin, set up natin na kahit na nariyan yung pintuan nila ay pwede silang makakain. So hindi kailangang tanggalin ang pintuan nila daily. Yan, lalagay tayo ng access nila para makakain sila. So ang purpose niyan, magiging madali din yung pag-aalaga natin sa kanila kasi libigan mo lang ng pagkain at inumin. At the same time, okay sila sa kanilang bagong bahay.
O mapansin nyo, hindi rin pantay-pantay ang haba ng mga kahoy. Kasi nga, minamatch-match lang natin yan dun sa ating gagawing coop ng manok. Yan, basta inuna natin yung frame at kapag may umabot dun, kahit gaano kalaki yan, gaano kalapad, kanipis, kakapal, kinoconnect natin mga kataktika. Oh. Yan. Ang pinaka-objective lang talaga natin, ma-utilize yung retaso ng kahoy na nakuha natin. Dahil alam naman natin kung magkano ang presyo talaga ng kahoy kapag bumili tayo ng mga lumber na para sa cage o chicken coop. So bali tatlong ganito ang gagawin natin kasi tatlong butas yung ginawa natin na stag cage or breeding cage. Yan. Oh, yan mga kataktika. Yan, connect lang natin. Siguraduhin lang natin na medyo matibay. Gamitan na natin ng pakong didos yung iba. At iba, doblehin natin ang pako. So, lagyan natin ng kalang sa ilalim para pag nagpako tayo, hindi makadamage dun sa flooring. And ingat-ingat lang din mga kataktika. Hindi naman tayo professional, pero ano lang, subok-subok lang. Try and try until we finally succeed. Dahil kapag ka may tiyaga, siguradong meron tayong mapapala. O yan mga kataktika, balik na rin natin at yung mga nag-excess na pako, baluktutin natin, palubugin natin doon sa kahoy para hindi makadamage sa ating mga alagang manok. So, lagyan natin ng brace sa gitna para suporta sa lakas ng ginagawa natin na pintuan ng cage ng ating mga alagang manok. Muli dito mga kataktika, kung mapansin nyo, pinakita natin na yung ginamit natin na kahoy, hindi naman talaga pantay-pantay ang laki niyan. So very challenging na makonect-connect natin yan, makagawa tayo ng project natin na gamit yung retaso ng mga kahoy na nakuha natin. So kagandahan dito mga kataktika, kahit papano, ayan, o di ba? O ayan, nakasetup na. So yan na yung pinaka-cage ng ating mga stud. At the same time, magiging cage na rin kapag ready na sila for breeding purposes. So isang stag ang ilalagay natin dyan. O yan, hindi na kailangan tanggalin yan araw-araw. At eto na sila mga kataktika. O yan yung tatlong henasil natin. At yung hen na black, ano yan, may gold neck yan. Yung hen. So ito henasil. Heritage Native crossbreed sa Silky. Ito pa yung isa na henasil natin at ayan, di ba? Ang ganda ng forma niya. Ito yung hen na nilagay natin, yung neck. At ito naman yung isa pa. Ayan, ito yung pinakamalaki. Ang ganda ng forma niya mga kataktika. So yan mga kataktika, yung ating content for today. At sana ay meron kayong natutuhan sa retaso ng kahoy na ginawa nating cage ng ating alagang manok. So don't forget to like, share, and subscribe.